how to be good in English, both in oral and written communication. Even though you're not a college degree, posible nga ba? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angie. How are you all today? For today's video, let me share to you some proven and tested tips on how to be good in English, both in oral and written communication. What? Hindi naman talaga ako magaling mag-English. Sakto lang. At madami pa akong dapat matutunan. And I am willing to be corrected. Yung mga Generation C ngayon, ang gagaling nila sa English. They can speak fluently in English 24 hours in a day, and sometimes they are using Euro or American accent pa. Dahil yun sa technology. Kaya nakakatuwa isipin na ang gagaling nila pagdating sa oral communication. Pero let's check kung magaling din ba sila sa written communication. Hindi naman talaga mahirap aralin yung English language if tip number 1, you are willing to learn. Kung bukas ang isip at puso mo upang matuto at maumpisahan mo ito, baka sasabihin mo one day that it is just a piece of cake. Tapos, if matuto ka ng mag-English, you can use it anywhere in the world. Kasi nga, English is an international language. So, that is your advantage already. Tip number 2, if you're a reader. A reader is a person who is fond of reading books, and that's me. Bata pa lang ako, mahilig na talaga akong magbasa ng anything, especially if it's something educational. Pati yung mga label ng gamot, label ng mga kinakain ko. I am just so curious about the nutritional facts ng mga kinakain ko. And then, yung mga nakasulat sa wall ng libraries, schools, kahit saan sa mga tindahan, binabasa ko yan lahat. And yung mga valedictory speech ng mga valedictorian namin, binabasa ko rin yan ng paulit-ulit hanggang sa maintindihan at ma-memorize ko yan. Masasabi kong napaka-special talaga yung panahon na natuto akong magbasa. Kasi nababasa ko na kung ano yung mga nakalagay sa wall namin at kung ano yung mga nakadisplay doon sa terrace at sa sala. So, yung sa wall namin, nakadisplay doon yung mga plaque of appreciation ng lolo ko coming from different universities kung saan siya nagtuturo. So, paulit-ulit kong binabasa yon hanggang sa maintindihan ko at ma-memorize. Kapag may mga words na hindi maintindihan, ang gagawin ko is bibili ako ng dictionary na English at Tagalog. Yung tinatranslate yung English into Tagalog kasi before wala pang Google. So, mahirap i-search kung ano yung ibig sabihin or kung ano yung Tagalog word ng ganitong English word. Ang sarap talaga magbasa. Kasi, dahil mahilig nga akong magbasa, nababasa ko rin yung mga verses sa Bible na nakadisplay sa bahay namin. So, ang sarap sa feeling na sinamahan ng Word of God yung journey ko sa pag-aaral ng English. So, hindi ko makakalimutan yung number 1 na verse in the Bible na na-memorize ko. It is written in Proverbs chapter 3 verse 6. At yung nakasulat doon is that in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. So, ang sarap sa feeling. Tapos, hindi lang yon, may pangalawa pa. Yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 18.
nababasa ko lagi guys, yung nakalagay sa verse na to ay ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung inisip ko na siguro ito yung naging sandigan ng parents ko para talagang magsama sila through thick and thin. Yun bang na-prove mo sa sarili mo na kapag ang isang relationship ay si God ang nakasenter, ay talagang mag-work out siya till the end. Ika nga, merong forever. Ayan, basta nakabase yung ating relationship kay God. And last but not the least is yung nakasulat sa Proverbs chapter 9 verse 10. That is, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Talagang very applicable siya sa akin guys, kaya sana maging applicable din sa inyo. Tip number 3. Talk to the full of wisdom people. Pag sila yung mga kausap mo, you will never go wrong. Why? Because they are wise. They can provide you quality advice, and then they will never judge you because they are fair to everyone. Tip number 4. Attend communication skills training. If there's any communication skills training, please attend. Kasi doon natin lalo mai-enhance yung English communication natin. Plus the fact na marami tayong makakasalamuha doon. So, kapag nakikipag-socialize tayo, mas matututo tayong mag-English. Sa totoo lang, napakaraming paraan para matuto ng English. Nasa sa inyo kung paano. But here's my tip number 5. Never stop learning. To learn is timeless. Mas marami kang matututunan, mas maganda. Kasi mas marami kang ma-share sa kapwa someday. Remember that sharing is caring. Thank you. Keep smiling. Keep shining. Knowing you can always count on me. For sure. That's what friends are for. Thank you all for watching. See you all on my next videos. Bye!